Magandang gabi po mga kababayan. Alam mo, hindi na po angkop na magbatian tayo ng magandang araw, magandang gabi, kumusta. Bakit? Kasi po sa totoo lang mga kababayan, kung nababasa, napapanood ninyo lahat ng mga balita ngayon, kung nanonood po tayo ng mga Senate hearing, congressional hearing, masasabi po natin na nakakabahala, nakakatakot ang sitwasyon ng bansa natin sa ngayon. Hindi nga po tayo ginigera ng China. Hindi tayo ginigera at maaaring hindi naman tayo gigirahin. Pero ang totoo po, para na rin tayong ginera. Dahil nandito na sila, nakapasok na eh. Nasakop na tayo mga kababayan. At ang nakakalungkot po, itong nangyayaring ito, ang nakakalungkot, kasabwat po, kasabwat ang mga kababayan natin Pilipino. Kasabwat, lalo na ang mga nasa gobyerno, ang mga nasa ahensya ng gobyerno. Sila, ang mga nandiyadyaan na mga walang malasakit sa bayan, walang patriotism, walang nationalism, na ang nakikita ay puro pera. Sa totoo lang, ang pinakapunot dulo po nito pera eh. Pera. Pera at yung paghahangad ng pansarili lamang, pansariling kaginawahan. Dahil ang pera para sa ano? Kahit na itong mga nasa gobyerno na ito, alam ko matataas ang sahod ng mga ito eh. Bukod sa sahod may mga pabigas pa yan eh. Di ba? Mayroong mga libreng bigas. Bukod sa sweldo. May 13-month pay. May mga pa-Christmas bonus. May pang mid-year bonus. Ikumpara mo sa mga ibang nagtatrabaho sa labas ng gobyerno. Pero nangyayari pa rin mga kababayan. Kung mapapanood po ninyo ang mga nangyayari dyan na Senate hearing, dyan sa Senate hearing, mas lalo po, ako mas ganado akong manood dito sa hearing ng Congress, sa House of Representatives. Kasi mas matatalino po ang nandun eh. Mas mga seryoso. Sa totoo lang. Pero kanina, yung isang napanood ko, yung ang tinatanong nila doon ay yung isang in-check na mayroon ding fake birth certificate at nakapamili ng malalawak na lupain sa iba't ibang probinsya sa ating bansa. Biruin nyo yun? Sa Palawan, ilang hektarya nabili niya? 40. Imagine, 40 hectares. Gaano kalapad yung 40 hectares? Isang hektarya nga lang. Ako, nangangarap ako, magkaroon lang ako ng isang hektarya. Masaya na ako. Kahit papano, mabubuhay ka na dyan sa loob ng isang hektarya. Pwede ka magtanim ng gulay, ng prutas, ng palay, mag-alaga ng manok, baboy. Mabubuhay ka na, kumbaga. Ang mga Pilipino, mga kababayan, hirap na hirap po tayo na makabili ng kahit kapiranggot man lang na lupa. At ang lupa dito sa atin, pinag-aawayan ng mga pamilya. Nagpapatayan po, magkakapatid, magkakapamilya, dahil sa isang pirasong lupa. Tapos itong mga dayuhan na ito, kung makabili dito, hektarya, mayroon pa nga 1,000 hektarya. Just imagine, baka po sa oras na to, baka sold out na lahat po ang mga kalupaan natin dito sa ating bansa. I mean, yung mga lupa na mga agricultural, yung walang nagme-may-ari, walang
Pag wala pong nagmimay-ari na pribadong tao, dapat po yan, gobyerno po ang mamamahala dyan. Hindi yan ibinebenta sa mga dayuhan, lalo na sa inchik. Alam mo kababayan, nakakalungkot ang nangyayari ngayon kasi itong pagbibili po ng mga lupa, ay huwag muna sa pagbili ng lupa, umpisahan po natin sa pagkakaroon ng mga government documents na pineke. Kasi ang isang foreigner, according to our constitution, hindi pwedeng makabili ng property, ng lupa. Pwede lang sila makabili condominium. Pero lupa, hindi pwede. Kaya, ang ginagawa nila, pikein ang kanilang mga birth certificate, pikein ang mga dokumento. Makakabili sila. Ngayon, ano nakakalungkot dito mga kababayan? Bakit nagkakaroon sila ng mga peking dokumento? Sino ang nagbibigay? Paano nakakakuha? Hindi naman nila ito magagawa mag-isa. So, ang ibig sabihin, mayroong sindikato po sa loob ng ating gobyerno. Hindi ko sinasabing si Pangulong Bongbong Marcos ang may pakanan yan. Wala, hindi siya. Kundi, yun pong mga ordinaryong empleyado dyan sa mga government agencies. At ano po, itong nangyayaring ito na yung mga incheck, mga tawag dito, sakit ang binti ko. Itong mga Chinese nationals na ito, na hindi marunong magsalita ng Tagalog, English. Nakakainis po kanina nung napanood ko doon sa Congress hearing. Kasi, ang namamahala doon sa Congress hearing na yun ay yung dating artista. Ito kahit artista ito dati, medyo mas matino ito, nagtatrabaho at maayos kaysa dyan sa mga artista dyan sa Senado, si Dan Fernandez ng Laguna. Sa totoo lang, ang tingin ko kay Dan Fernandez, makabayan siya. Tapos seryoso siya dyan sa ginagawa niya. Parang silang dalawa lang ni yung mga napanood ko, itong kakapanood ko lang si Rufus Rodriguez, galit na galit dun sa yung pagkakaroon ng napakaraming mga estudyante dyan sa Cagayan ng mga Chinese nationals na ang tingin natin kasabwat din ang ibang mga ahensya mula sa Department of Foreign Affairs, sa Bureau of Immigration, at sa CHED, Commission on Higher Education. At pera na naman ang involved. Pera! Mga kababayan, alam na alam kasi yan ng mga Chinese na tayo mga Pilipino ay nabibili. Pera lang ang katapat ng dignidad ng isang Pilipino. Hindi ko nilalahat. Mayroon pa rin naman po tayong mga may dignidad na Pilipino. Pero kung ako sa tingin ko, kakaunti lang po ang mayroong dignidad. Makikita po natin dyan na lang sa mga hearing ng Senado at Kongreso. Makikita po natin na kukunti lang. Baka nga, siguro out of 10 ang may dignidad 3 lang Tingin ko. Out of 10, 3. At yung 7, nabibili. Alam niyo mga kababayan, para matigil ito, dapat po magkaroon tayo ng batas na ang mga ganitong klaseng mga empleyado ng gobyerno o kung sino man na ibinibenta ang kaluluwa sa mga Chinese at nai-endanger po ang ating national security, dapat po sa mga ito death sentence kasi ito pagtatraidor sa bayan.
Alam mo kanina, nainis ako doon sa hearing doon sa Congress nung iniimbestiga, tinatanong, ini-interrogate yung Chinese na nakabili ng napakalawak na lupa na hindi pala marunong magtagalog daw. Pero according to Congressman Dan Fernandez, nagtatanga-tangahan lang. Marunong magtagalog kasi 20 years na siya dito nakatira. Pwede ba naman na hindi siya matutong managalog? Si Alice Guo nga ang galing-galing managalog. Nagtatanga-tangahan. At ang masama pa, bibigyan pa ng, nasa proseso daw kasi bibigyan pa ng libreng abogado ng Kongreso. Biruin mo yun? At kukuha pa nga, pwede pa silang kumuha ng abogado sa PAW. Alam nyo yung PAW na yan, dapat po yan, para lang sa mga Pilipino yan. Para sa mga Pilipinong mahihirap na walang kakayanan na kumuha, magbayad ng pribadong abogado. Tapos ngayon, foreigner na ito nga, nagpasasana. Nagpasasana sa kayamanan natin. Tapos bibigyan pa ng libreng abogado. Tapos kanina, dahil hindi nga makapagsalita ng Tagalog at walang ni English hindi marunong, walang interpreter, parang nagkatawanan na lang. At itong mga Pilipino na nandoon sa Congress kanina, ano ba ang mga yon? Hindi naman yata yun mga congressmen. Mga ano ba sila doon? Yung mga kalalakihang nandoon, present doon sa hearing. Tawanan sila porque hindi marunong managalog. Ginawang katatawanan na para bang okay lang. Parang okay lang itong nangyayaring ito na yung lalaking yun na Chinese national nakapamili ng namakyaw ng mga kalupaan natin, pero parang ang tingin nila yung mga nandoon nakukuha pa nilang magtawanan, yung nagiging katuwaan. Sus Mariose, nakuha pa nilang magtawa yung mga nandoon, kung sino-sino, may mga usosero lang yata yon. Nakakainis. Ang nakita ko doon, ang seryoso lang doon yung si Dan Fernandez at saka si Congressman Acop. Tapos itong si Rufus Rodriguez naman, yung iniimbestiga niya yung mga nagdagsaan ng mga Chinese students diyan sa Cagayan. At my God, nakakabahala po talaga mga kababayan. Alam mo, hanggat walang batas na magpaparusa sa mga ganitong klaseng Pilipino, yung nakikipagsabwatan sa mga foreigner, lalo mga Chinese, i-specify na natin Chinese. Sila naman itong may balak na manakop sa atin Nakikipagsabwatan, nababayaran. Ano ba ang kapalit nito kung magtutuloy-tuloy ito? Di ba mawawalan tayo ng bansa? Nakakahiya naman sa mga darating na panahon ng mga Pilipino na wala man lang tayong ginawa. Hinayaan natin na mawalan sila ng bayan. Itong mga Pilipinong ito, hindi ito nag-iisip Naturingan mga may pinag-aralan. May mga pinag-aralan yan Kasi nandiyan ka sa mga ahensya ng gobyerno Nagtatrabaho Mga nakapag-aral. Pero ang mga kaluluwa, mga kababayan, ibinebenta. At alam mo, ito man nangyayaring itong tungkol kay Alice Guo, at itong mga na-expose, mga na-discover na mga Chinese nationals na nakapamili, nagpagawa ng mga peking dokumento, government documents, mga peking birth certificate, at nakapamakyaw ng mga lupa sa tulong ng mga kapwa natin Pilipino.
Alam nyo, doon sa hearing, the fact na hindi siya marunong managalog, the fact na hindi siya marunong mag-English, di ba ang linaw? Chinese national siya. Hindi siya Pilipino kasi hindi siya marunong managalog. At may ang pangalan niya, Chinese. Doon pa lang red flag na siya. Dito pa lang, di ba dapat na contempt na nga dapat eh. Pero masyadong malambot po ang mga ano natin, mga opisyal sa gobyerno. Ang mga congressman natin, ang mga senador natin, parang napaka-soft nila. Bakit ganon? Natatakot ba kayo sa Chinese? Kagaya niyan, itong mga Chinese na to na pumasok dito, ewan na lang kung anong mangyari dyan, mapaparusahan ba yan? Kasi susuportahan yan ng mga Chinoy na nandito, ng mga mayayaman, kayang bumili ng Pilipino. Sana naman po mga kababayan, sana naman, para matigil na ito, dapat po ang mga pro-China, itong mga nakikipagsabwatan sa mga Chinese, para sakupin yung bansa natin, parusahan ito. Ewan ko na lang kung si Apolacay Marcos ang presidente ngayon. Ewan lang kung anong gagawin sa kanila. Masyado lang kasing mabait ang Pangulo natin eh. Ni wala pa nga tayong naririnig na kung ano ang gagawin niya. Ano ang gagawin dito sa mga invaders na ito at dito sa mga Pilipino na nakipagsabwatan. Sana po may gawin ang Pangulo natin, ang gobyerno natin, kasi ang nakikipagsabwatan mismo, ahensya ng gobyerno. Yung PSA, Philippine Statistics Agency, tagagawa ng mga peking birth certificate, mga taga-DFA, Department of Foreign Affairs, na ni hindi minomonitor kung ilan na ang pumapasok na Chinese. Mga taga Bureau of Immigration, na isa ring mga nababayaran. Sino pa? Biruin mo, pati Department of Education, no, yung Department of Education, elementary sa high school, pero education sector pa rin, nakikipagsabwatan din. So anong gagawin natin? Diyan lang sa Senado, ilan ang mga pro-China diyan? Sa Kongreso, mabuti-buti sa Kongreso eh. Mas medyo konti yata doon ang pro-China. Pero dito sa Senado, my goodness. Mga kababayan, ano ang masasabi ninyo? Tayo, mga Pilipino mismo, ang nagpapahamak sa bansa natin. Kapwa natin Pilipino. At hindi ito panahon ng giyera. Peace time. Kaya ang hirap na walang batas na magpaparusa sa kanila during peace time, pag ikaw ay nag-traidor. So ano kaya? Paano kaya mga kababayan ng mabuti nating gawin para matapos ito? Dapat dito, kung hindi titigil yung itong mga traidor na ito ng mga Pilipinong traidor sa bayan eh, pagpapapatayin ng mga to. Sa totoo lang, you may say na masyado akong violent, pero alin ang mas violent? Yung mawalan tayo ng bansa. Tapos aalilain tayo. Yung mga future generations sa Pilipino, aalilain na lang ng dayuhan. Although nangyayari na sa ngayon. Pero at least hindi pa naman ganun kalala. Palala na rin. Hindi lang napapansin. Pero sa ngayon po, kahit paano may magagawa pa. Mayroon pang magagawa para matapos ang mga to. 'Di ba? At ang isang
Ang isang paraan, mga kababayan, ay ang ipaglaban natin ang ating bayan. Bakit? Dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Okay? Yun lang po. Thank you for watching, and I'll see you in my next vlog. Peace.